Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Senator na yun, Sen! Itong si Senator, hindi pa natin, pero pagka nakita natin, papapicture tayo. 52 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy. At syempre, huwag din natin kalimutan, itong ating number 55, itong si Atty. Vic Rodriguez. 5-5 ha, 55, Atty. Vic Rodriguez. At para sa mga Dabawenyo, naku, huwag niyo kong kalimutan, number 2 sa balota. Syempre, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto na ho mga kababayan, ha? Gusto ko lang hong i-remind yung ating mga kababayan, ha? Ito hong si Marcos Jr., base ho dito sa post na to ni Ma'am Cathy Binag, basahin ho natin ang mabilisan, ha? Sa mga pinklawan at dilawan, let's be fair. Nahanapin din natin ng sabay-sabay ang confidential fund ng ating Office of the President. Di hamak na higit na malaki ang kanyang pondo kumpara sa 220 milyon ng Office of the Vice President. Kung tunay ang inyong layunin na protektahan at labanan ang korupsyon at paunlarin ang kabuhayan ng pamilyang Pilipino, sabay-sabay po nating labanan ang gobyernong bangag. Huwag tayong maging selective. Pwede po ba yun? Aba na, siyempre, pagka itong si Ma'am Cathy ang nag-ano, pwede yan, madam. Kayo pa ho ba, di ba? Pwede yan. Gusto ho nating i-remind itong mga pinklawan at dilawan, ang Confidential Intelligence Fund itong si Marcos Jr., 2.3 billion. Yung kay VP Sara, 120 million lang, nag-iiyak kayo. Ano ho muna, isubukan nating mag-sink in sa utak natin. 120 million versus 2.3 billion. Yung 2.3 billion, wala akong doon, hindi ko pinag-uusapan yun. Yung 120 million lang ho mga kababayan. Heto na, rekta na ho tayo dito sa ating 30-30 scheme. Commentary ako kayo dyan sa dyan sa pusa yan ni Ma'am Cathy Binag. Dito tayo kay Mayor Benji Magalong. Let's go! Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Ano yung 30-30? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30 million, 90 million lahat yun. 30 million AX or ATAP, 30 million na NAIT, and 30 million na tupad. Ito ang bagong ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa umano'y anomalya sa ayuda ng pamahalaan na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Can you just imagine? Ganun kalaki. 30, di 90 million, anak ng tokwa. 90 million. Ifa-facilitate mo lang yung AKAP payout ni Tambaluslos, meron ka ng 90 million. Ganun ho ba ibig nyo sabihin, Mayor Benji? 90 million. Kaya pala, no wonder, ang daming nagbo-volunteer to sponsor yung host yung sortie. Kasi nga yung ganun kalaking incentive nila. Dagdag pa ng alkalde na may ibang mamabatas na walang limitasyon ang nakukulimbat sa ayuda. Nalaman ko rin pala na may Walang limit.
Labo naman nun. Bottomless? Bottomless yung kanilang akap? Ganun ho ba yun? Unlimited ayuda. Anak na to ako. Pabira ho talaga itong mga May mga entitled na mga congressmen na congresswomen na halos unlimited. Kasama ba dyan itong si Jinky Luistro? Nagtatanong tayo ha, doon sa mga congressman na entitled doon sa bottomless na ayuda. Kasama ho ba yang si Jinky Luistro at yang si Migs Nograles at yang si ano pangalan nito? Yung sa Iloilo, ano pangalan? Kalimutan natin yung pangalan ng congresswoman. Yun, si Janet Garin. Kasama ba siya dyan, Mayor Benji? Yung kanilang akatan sa nakakalungkot. Ganon din yung kanilang mga MAIP at yung mga tupad funds, unlimited, halos unlimited. Ayon pa kay Magalong, hindi lang basta porsyento ang makukuha ng mga korap na mamambabata sa pag-host nila ng payout ng mga ayuda. Di ba korupsyon yun na paano mo madidisburse yung gano'n na easily, kaya mong i-disburse yung gano'n? Tapos ang nakakalungkot nga nito because unlimited yung funds nila. So in short, yung mga ninakaw nila sa porsyento nila at yung mga nakuha pa nila sa profit dahil sila na yung contractor at sila pa yung supplier, hindi pa pala nila na ilalabas. Grabe naman Intact yan. pa yun. Dahil ang ipinapamigay na lang nila muna, itong mga ayuda na nakukuha nila. Ang galing, no? Yung kanilang mga sideline, yung kanilang mga nakurakot, yung kanilang mga kinita sa mga proyekto, hindi nga naman nila linalabas. Yung sa akap ang linalabas nitong mga walang yang congressman na to. Ano gusto niya pa ho ba na magpatuloy itong mga ganitong klaseng kalakaran? O pwes, ang gawin nyo lang ho manahimik at huwag i-share tong video na to. Masaya ho ba kayo sa ginagawa ng inyong mga congressman dyan sa House of Representatives? Pwes, yung mga congressman na nakapaligid dito kay Tambaluslos na tumatakbo sa inyong mga distrito, mga lugar nyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, patuloy nyo lamang hong iboto. Okay? Para dire-diretso lang ho ang kawalangyaan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Nagag din ng alkalde na maging sa Medical Assistance to Indigent Patients o MAEP ay may nakapaloob na korupsyon. Yung MAIP pa pala, meron pang anomaly dyan. Yung ibang MAIP na pondo, ang ginagawa nilang medical mission, yung funding na yan. At doon sa medical mission na yan, i-jack up nila yung price ng medicine at yung services nila para may rebate, may babalik doon sa politiko. Ikinadismaya ni Mayor Magalong ang tila kawalan ng pakiramdam ng matiwaling mambabatas na ang dapat sanay pakinabang. Ang problema, Mayor Benji, parang okay lang sa sambayan ng Pilipino yung pagnanakaw na yan ng mga congressman Okay lang sa kanila Basta meron silang 2,000, 3,000 dyan sa akap na yan, kahit bilyon-bilyon ng nakawin itong mga walang yung congressman na to, okay lang sa mga Pilipino. Ano magagawa natin? Yan ang gusto nila Diba? Kung isi-share nyo ho itong video na to, ibig sabihin, kasama ho kayo dun sa mga kababayan nating inaalmahan yung mga ganyang klaseng kalakaran. Kaya naman, i-share nyo na ho ang video para mas marami makapanood at mamulat sa ating mga kababayan kung anong klaseng panluloko ang ginagawa ng administrasyon na to sa sambayan ng Pilipino. Tabangan ng may hirap nating kababayan ay napupunta pa sa kanila. Nakakalungkot isipin na ganun na katindi, ganun na ang level ng corruption na as if it's now being committed with impunity. Na wala na silang pakiramdam, manhid na sila. Habang ang tao dyan, hirap na hirap. Hirap na hirap. Magkano kinikita ng mga drivers dyan? Swerte na, 500, 600. Mga vendors, 400, 500. Habang yung iba rito sa mga napakakorap na politiko, they can easily make ₱1 billion in a year. Ang pinakamatindi dito ay nagagamit pa nila ito sa panloloko sa mga botante. At nakikita mo nga yung ibang congressman, pag magsalita pa sila, di ba? Ayuda raw is the best thing that ever happened. Mga ganun, di ba? O kaya kung wala si ganito, walang akap. Wala si ganito, walang MAIP. Kung wala si ganito, walang tupad.
Ako ang natatakot para dito kay Mayor Benji Magalong eh. Kasi ang binabangga niya ho dito, mga congressman, no, ang buong House of Representative ang binabangga. O pero yung mga impormasyon galing din sa mga nasa loob, di ba? Ibig sabihin, meron din talagang umaalma, pero yung mga maiingay dyan, yung mga malalapit kay Tamba na gustong-gusto nila. Yung ayuda na yan, talagang naglalaway sila. Pag narinig nila yung word na akap, naku, naglalaway yung mga yan. Yun pa lang, Mari, those messaging, alam mo na kung ano ibig sabihin. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayun na nga mga kababayan, comment react ho kayo dyan sa panibagong isiniwalat na yan. Nitong si Mayor Benji Magalong, ibang klase ho talaga. O, nakakatuwa ho na kahit pa paano meron ho tayong mga government official na talagang inaalmahan ang mga nangyayaring kabalbalan ngayon dito sa administrasyon na to. Saludo, palakpakan mo muna natin. Isang matikas na palakpak muna para dito kay Mayor Benji. No? Talagang kailangan ho yung palakpakan. At dito sa bahagi ng video natin, panoorin ho natin ang full ambush interview nitong si Marcos Jr. kaninang hapon. No? Pakinggan ho natin to mga kababayan. Ito. Hindi pa ho natin napasadahan to, okay? Itong katapusan ng lahat ng permanent house. Oh, high na high yung datingan eh. Tingnan nyo naman mga kababayan. High na high ang datingan. High na high sa kapangyarihan. Lasing na baka masamain na naman nila. High na high sa kapangyarihan. Ibig sabihin, lasing na lasing. Oh, tingnan nyo naman mga kababayan. Pag mumukha pa lang, di na mapagkakatiwalaan. Tapos sisingit pa dyan sa gilid itong si Jude Asidre. You know? Yung mukhang baboy sa likod. Grabe oh. Nagmanas na lang yung mukha. Tingnan nyo. Nakananto ko ah. Eh siguro nung Pasko puro lechon ang binabanatan niya si Jude Asidre. Nagmukha na lang ho siyang baboy ayan nasa likod. 98% na buo ng project para sa permanent housing para sa Yolanda. Specific ito sa mga Yolanda victim. 98%, 98. Tanga-tanga. Nakananto ko ah. 98% na. Nagawa ko na yung 98%. O sige. I-grab mo lahat ng credit. Lahat ng mga nagawa na yan, panahon pa ni Tatay Digong, ngayon kinikredit grab ng bangag na high na presidente na yan. Bangag sa kapangyarihan eh. Tingnan nyo naman, high na high ang dating. Lasing na lasing sa kapangyarihan. Tingnan nyo na ang pagmumukha. Kaya itong pagka naibigay na, nagpirmahan sila kanina. Ipaliwanag mo yung 6 million na pabahay. Na kada taon, 1 milyon na pabahay, nasaan na yon? Huwag mo kami pabidahan dyan sa permanent housing dyan sa Yolanda. Matagal na ho yan nagagawa. Malaki ho talaga yung mga dyan sa Yolanda. Yung pinangako mong 6 million na pabahay, yun ang sagutin mo, Marcos Jr. Ng mga local government na MOA para may turnover na ang mga bahay-bahay na ginawa ng NHA at saka ng DSUD. Kaya I-turnover mo yung tax o yung hindi nyo nababayarang yung hindi nababayarang tax, yun ang turnover nyo, for this project, kaya naman ipinilit ko makapunta rito dahil ang tagal nating inantay na matapos itong mga proyektong ito. Yung unang ginawa ng mga pabahay, substandard, kulang sa kuryente, kulang sa tubig, walang kalsada, napakalayo, kaya hindi masyadong nagamit. Ngunit ang ginawa natin ay ngayon nagbigay tayo ng kaunting pondo pa para yung mga NHA na ginawa na una na technically substandard ay Okay, sige, may nagawa ka na. Na-repair mo na yung pero yung pabahay na pinangako mo, nasan na? ayos na at pwedeng magamit, inaayos ng mga local government. Lalo na yung sa Tacloban, kasi yung Tacloban ang pinaka-inuna na ginawa ng bahay. Alam nyo mga kababayan, sa sobrang walang hiya ng pinsan niyan, congressman ho yan. Maya't maya, 1 bilyon na ayuda, isang araw, yun sa mga lugar na walang bagyo o kung ano pa man. Ganun no kalaki yan, kaya ho nilang palabasing pera.
Pero dyan sa mga bahay na yan, ibinibida nila, substandard, kesyo ganito, naayos na namin yung mga karsada, yung mga ilaw, kesyo ganito. Anak ng tokwa, oo, budulan na naman. Yung mga nakapanood, yung mga nakapanood ng walang reaksyon dito sa mga pinagsasabi nitong bangag na to, paniwalang-paniwala naman kayo. Wala na talaga, wala na. Tapos na tayo pagka naniwala pa kayo dyan sa mama na yan. Kumbaga, wala na ho tayong pag-asa. Pagka ni isang salita na nanggaling sa bunganga ng mama na yan, pinaniwalaan nyo, wala na hong pag-asa ang Pilipinas. Yan ho tandaan nyo mga kababayan. Dahil wala naman hong sasabihin katotohanan yan, puro kasinungalingan na lalabas sa bunganga ng mama na yan. Yun hong sinisigurado natin dito. Hindi pa ho ba sapat yung mga kasinungalingang sinambit niya noong panahon ng eleksyon? 20 pesos na bigas, 6 na milyong pabahay, independent foreign policy, hindi makikipag-away sa China, friends to everyone, enemy to none. Meron ho bang natupad doon sa mga yon? Ngayon, maniniwala pa kayo, ni isang salita na lalabas sa bunganga ng mama na yan, wag ho kayong maniwala dahil sinungaling ho yang si Marcos Jr. Napakasinungaling ho ng mama na yan. Bahay, nagka-problema. Kaya yun ang, ganun, lahat ng mga NHA project na ganun na hindi magamit, ay gagawin natin ng paraan upang maging mas maganda, maging... gusto na namang isisi sa nagdang administrasyon. Kesyo ganito, kesyo ganyan, ayusin namin. Sino dapat pukpukin pagka palsipigado yung mga bahay na gawa? Di ko dinidepensahan dito si PRRD NHA, bakit 3 taon ka na? Sa loob ng 3 taon, ngayon nyo palang inspeksyon na mayroong problema doon sa mga itinayo ng NHA. Malamang sa malamang, yung tinayo nilang palsipikado, tinayo pa yon doon sa ngayong administrasyon na to. Technical. Mukha pa lang mga kababayan, nag-iinit na tayo sa totoo lang kanina. Ayoko atang gawin tong mga gawan ng reaction video tong ambush interview na to kasi sigurado puro kasinungalingan naman na sasabihin nitong bangag na to kagaya ng ating nanonostra, yun na nga mga kababayan, wala ho tayong maririnig kung hindi puro kasinungalingan sa bunganga nitong si Marcos Jr. Talim na matibay-tibay para maharap naman ang ating mga bagyo na inaasahan natin darating dito sa Pilipinas pa. How about yung mga flood control? Wala ho kayong plano doon? Sa mga flood control? Pagagandahin yung bahay, patitibayin yung bahay, kaso lulubog naman. Bangag talaga. 5 housing units po yun lang nasa Kapimalig. The rest of the Region 8. Anong kodo natin sa LHA, sa LGU? So, para mabilis ito ma-occupy. Yun na yung sinabi ko, inaayos namin. Hindi nga, Unoccupied pa sir. kaya nga, inaayos nga. That's what I was saying. No? Kasi sinungaling siya Hindi niya kayang depensahan yung mga pinagsasabi niya isang tanong lang ho ng reporter, nag-stutter na yung bunga. Inaayos natin yung unoccupied. Ang unoccupied yun, maraming dahilan. Pero ang ginagawa natin para magamit nga ng tao, ay binigyan natin ng pondo ang mga local government para maayos nila, para magamit na ng tao. Si Bangago, chill lang siya doon. Si Tambalustos, chill lang siya doon sa likod. Basta kami, impeach lang namin si Sarah, kami na bahala doon, brad. Ganun dyan, napaka-relax lang niya sa likod. Chill. Sir, on other matters, the DA is set to declare for food security emergency. What is your thought on this, sir? Well, we are still waiting for the recommendation of the Price Coordinating Council, but siguro next week, formally matatanggap na ng DA yung kanilang rekomendasyon. And the recommendation, I believe, is going to be to declare an emergency. The reason that we are doing this is ginawa na natin lahat upang ibaba ang presyo ng bigas. Ngunit, the market is not being allowed to work properly. Hindi nasusundan ang demand and supply curve. Dahil Kasi may mga hoarder, may mga smuggler na malapit sa Malacanang at napakarami pang korupsyon. Binaba na taripa, kung ano-ano nang pinaggagawa nila. Ayaw pa rin bumaba ng presyo. Ayaw nyo hong siyasatin yung mga nasa hanay nyo. Ayaw nyo bang pumunta dyan sa Bureau of Custom? Magtanong-tanong kayo. Di ba? Baka may kumikita dyan. Dyan sa mga ini-import na agricultural product. Di ba? O yung mga importer, yung mga hoarder, di ba?
Nagre-raid ho sila, kaso pagka merong na-raid, ang kinukulong lang ho nila yung mga budigero. Di ho nila kinukumpiska yung mga nakikita nilang ano. Sa bagay, pagka susunod na mamimigay ng ayuda, doon na lang ho siguro hugutin. Doon sa mga nahuling bigas. Hanggang ngayon, kahit ibaba mo lahat ng inputs, ang pagbenta pa rin, mataas pa rin. And so, we have to May problema pagka ganun, Brad. Anak ng toko ha. Pagka binigyan mo na ng leeway itong importer, tinapyasan mo na ng napakalaki yung taripa para mabenta niya na ng mura sa merkado at binebenta pa rin ng merkado ng mahal. Anak ng toko, may problema doon. Ibig sabihin, inimport nila ng mura, hindi sila nagbayad ng taripa. Ngayon, binebenta nila same price noong kagaya dati na hindi binabaan ng taripa kaya ayaw bumaba ng presyo sa merkado. Ganun lang ko kasimple yun. Hindi ako hindi ako ekonomista, pero sigurado ho natin dito nakapag-import ng marami yung mga importer, yung mga smuggler na malapit dito sa diyan sa Malacanang, at ngayon binebenta ho nila ito yung ang dating parang yung pag-import nila ay kagaya noong mga naunang panahon na yung taripa ay hindi binawasan. Kumbaga same old, mas lumaki ang kita namin habang nagdurusa ang sambayan ng Pilipino. Ganun ho ang suma. Ito talaga, gusto pa tayong isahan nitong bangag na to. Akala ko siguro niya maiisahan pa niya tayo, no? Hindi ka na makakaisa, bangag, ha? Hindi mo na kami mabubola. Lahat ng sasabihin mo, re-rebatan namin. Paano hindi bababa? Paano mapapababa ang presyo? Yung ginawa niyong pagtapya sa taripa, hindi naman ang interes ng mga kababayan natin ang iniisip nyo. Ang iniisip nyo para mas kumita yung mga kaibigan yung mga importer at mga smuggler. Ay, sa bagay, wala na pala mag-i-smuggle. Ba't ka pa mag-i-smuggle? Baka mahuli ka pa dyan. Mag-import ka na, halos libre na force that price down, and we have to make sure that the market works properly, na walang friction cost na nangyayari dahil sa Huwag mo na kami paandaran sa mga salita-salita mo na yan, Brad. Okay lang sana kung merong nagiging resulta yung mga yung mga banat mo sa social media, yung pa-English mo na yan. Sarap mo batukan, sa totoo lang. Bawal ba yun pagka sinabi mo sarap mo batukan? Hindi ko na mababatukan, screen siya di ba? Batukan lang naman Oo. O sige, baka batukan ka ni Tamba dyan. Ay, nandun si Romualdez, yung pangalan nito? Alfred Romualdez. Yan, yung si Alfred, yung mayor doon sa Tacloban nung dumating yung bagyong Yolanda. sa sari-sari, iba't ibang bagay, at yung iba doon illegal, kaya ito nang iniimbestigahan ngayon ng Kongreso. Iniimbestigahan na Iniimbestigahan na ho yan, yung mga smuggler, yung mga hoarder. Kaso nung napunta na doon, yung pangalan nagsilutangan na malapit sa pamilya Marcos, tinigil ho ang hearing. Ngayon iniimbestigahan nila. Sinisisi ho nila yun ang mga nagbebenta sa merkado. Yung mga nagbebenta sa palengke, yun ang sinisisi nila, yung mga retailer. Pero yung mga pinanggagalingan, yung mga importer, yung mga smuggler, at kung sino-sino pang nasa gitna na kumikita sa lahat ng kabalbalan na to, hindi ho nila pinapatawag. Ang pinapasa ho ang sisi doon sa yung mga kababayan nating naghahanap buhay sa palengke. Conference on sexuality education para sa students. This is going to continue. The conference on sexuality education. Of course. What's your stand? This is going to continue. Basta education, I'm in support of it. Always. Education. Okay, ulitin ko what I used to say in the campaign. As far as I'm concerned, education is the most important service that we provide to our people. And in many cases, you can consider it to be a right of people to be properly educated. So, katungkulan talaga ng pamahalaan. Ang question po na sexuality education. Oh, sexuality education. What? Well, alam mo, what does sexuality education mean? Lalaki ka o babae ka, tapos na. For students, What? Well, as long as, yun na nga, because, you know what, I think what you're talking about, dumadami ang teenage pregnancy, dumadami ang single mothers, dumadami ang sakit na, and even kasama na rin dyan, pagka teenager yung nanay,
hindi marunong alagaan yung bata. Hindi nila alam, marunong alagaan ang sarili nila pagbuntis sila. Kung anong kakainin, kung nanganak na, kung ano ipapakain doon sa bata. These are all of the things that we need to address. And so the teaching of this in our schools is very, very, very important. And to make young people especially knowledgeable about what are the options that are truly available to us and what the consequences are of having a child too soon, too early. Having children is a very difficult situation for both the child and the parent. Sir, is it safe to say that for this year you are dealing Unang first step, kung gusto niyo matanggal yan, yung ang tawag dito, teenage pagbubuntis, ika nga. Umpisahan yung pagpasara yung mga P-site, ika nga. Mga porno site, yun. Umpisahan yung ipasara yung mga yun. Kakanood nila, kumbaga kung ano-anong imahinasyon ng naglalaro sa utak nila pag nakapanood sila nun subukan ko kaya to, try ko kaya to, ayun. Naging nanay at tatay sila. Doon na mag-uumpisa mga kababayan. Pero yung yung pag-uusapan sa classroom, kalokohan. Kalokohan yan. Ang pundasyon ho talaga niyan, ang pamilya ho talaga mga kababayan. Mga magulang ang magpapaliwanag dyan, hindi si teacher. Hindi ang curriculum na yan. Kabalbalan ho yan mga kababayan. Di tayo naniniwala dyan. Umpisahan yung patanggal yung mga malalaswang site, yung mga malalaswang contest sa social media. Yun ang umpisahan nyo. Para hindi kung ano-anong pumasok sa utak ng mga kabataan. Ngayon, pagka napatanggal nyo na yon, palakasin nyo yung pundasyon ng pamilya. Yun ang umpisahan, yung pamilya. Doon mag-uumpisa yung mga magulang, yun ang seminar nila. hindi yung ipapa-explain nyo kay teacher. Naku, panibagong kabalbalan. with Kanya-kanyang approach naman huya kasi yung mga masisela na mga usapin na yon, kayo hong mga magulang, papiliin ko kayo. Sinong gusto nyo magpaliwanag dyan? Kayo o yung mga teacher nila? Kung tayo tatanungin, tayo na lang magpaliwanag. Tayo din naman ipaliwanag. Wag muna yan, pag-aaral muna. Meron na bang nag-aano sa'yo? Meron na bang dali-dali lang nun sa bagay, kailangan pumapil nitong si Risa kasi doon sa ang tawag dito, doon sa INC Peace Rally, hindi siya nakakana doon So kailangan hanap siya ng bagong issue na kung saan magiging relevant siya. Tuloy. less than optimal, less than ideal budget. And how are you going to deal with this? Lalo na po this year you will cross the halfway point in your term. Ivan? Well, Ano Brad, baka nakalimutan mo yung sagot diyan kasi binigay yon sa binripping ka diyan Brad yung si Ivan GMA7 ito tatanong sa iyo, baka nakalimutan mo sagot. perhaps the budget as was passed, you could describe it as suboptimal. But we are remedying that situation and we are returning the most, let me put it simply. Ang ginagawa natin ay yung mga masyadong nawala sa NEP, sa National Expenditure Program, na hindi na nabigyan ng pondo, ay hinahanapan namin ng mga savings para maibalik ang mga pondo yan, kagaya sa edukasyon, kagaya sa health, kagaya mga pabahay. Sir, budget ng opisina ninyo yung gagamitin nyo yata sa branding. I'm sorry? So for tourism, you will use Tourism, yes, we already were able to. Natanggal yung branding budget nila, maibabalik natin. So this is what we are doing. So maybe as I said, the original budget can be described as suboptimal. We are working to make it optimal once again. Sir, your thoughts on JPA's thoughts on impeachment and the INC rally? Well, JPE is one of our best legal thinkers. Yun, JPE is one of our best legal thinker. Si JPE si Juan Ponce Enrile, nagiging best thinker ho siya kung kanino ho siya nakapanig. Ganun ho yan si JPE, balimbing yan. Hindi naman ho siya yung
magsasalita siya base doon sa interes ng sambayan ng Pilipino. Hindi ho. Base ho yun sa survival, base ho yun sa interes ng kanyang politika. Yan ho si Juan Ponce Enrile. Tumanda na walang pinagkatandaan. Naging politiko pero wala